araw po sa inyong lahat. Ako po si Kerwin Navarro, isang naturopath practitioner mula sa Health Insight Wellness and Healthcare Program. Lahat kayo ay wini-welcome natin sa isang talakayan tungkol sa kalusugan at pag-uusapan natin ang isang simple at makabuluhang impormasyon kung paano natin naalagaan ang ating sarili, ang mga kalusugan ng ating mga mahal sa buhay, hindi naman ng lahat ng mga tao na maring nais natin matulungan na magkaroon ng healthy lifestyle upang maging productive na unit din ng ating society. Nais natin na pag-usapan ang tatlong pangunahing mga tanong kung bakit nagkakasakit ng mga tao. Bakit sa kabila ng kanilang iba't ibang mga pagsisikap na lunasan ang kanilang mga karamdaman, ay mga pagkakataon na nadidepress ang mga tao na hindi naman sila gumagaling. Ano ang dahilan ng mga ito? Sa kabila ng mga modernong mga kagamitan sa ngayon na ginagamit ng iba't ibang mga espesyalista para gamutin ang mga tao, pero ang malungkot ay bakit pa rin nagpapatuloy ang mga sintomas ng ating pagkakasakit. So yan yung mga bagay na nais natin na pagtuunan ng pansin, mga kaibigan. Ngayon, bahagi ng ating pag-uusap o pagtalakay ay sasagutin natin ang tatlo sa mga pangunahing tanong na maaaring tumulong sa atin upang maintindihan natin at maunawaan kung paano yung pagkakasunod-sunod na pagkasira ng mga internal organs ng ating katawan at ano nga bang pagkaunawa natin sa salitang premature aging o maagang pagtanda. Ang premature aging ay umaapekto sa malaking bahagi ng ating society dahil sa uri ng pagkain na kinakain natin sa ngayon. Sa mga panahon na apektado na tayo ng premature aging, kahit na marami tayong iniinom na mga lunas sa ating karamdaman, hindi natin mararamdaman ang paggaling ng ating katawan. Una nating talakayin ang unang dahilan ng ating pagkakasakit ay ang lifestyle disease. Ano nga ba ang lifestyle disease? Sinasabi ng isang referensya na ang lifestyle disease ay papatay ng mahigit sa 200 milyong katao. At ito ay mangyayari simula sa 2005 hanggang 2015. Ito ay isang malungkot na balita na haharapin natin sa lahat. Para maunawaan natin ang lifestyle disease, mga kaibigan, kailangan natin na maunawaan at kailangan natin tanggapin na ang ating mga katawan ay mayroong sariling talaorasan upang ito ay mag-repair. At nangyayari ang pagre-repair na ito sa panahon na tayo ay natutulog. Ngayon, ano yung mga mahalagang internal organs ng ating katawan na nagre-repair sa gabi? Ang una ay ang mahalagang bahagi ng ating katawan na kinakailangan na mag-repair araw-araw ay ang ating liver at ang ating kidney. Alam ba ninyo kung anong oras nagre-repair ang ating liver? Ito ay nagre-repair sa oras ng alas 9 hanggang alauna ng madaling araw. Kung tulog na tayo. Sa proseso nito, dito nangyayari ang detoxification period ng ating liver at ng ating kidney. Alam naman natin na ang liver mismo at ang kidney ang siyang responsable na nagsasala, ika nga, ng mga toxins at ng mga unwanted elements sa ating dugo. Kaya sa buong araw, mga kaibigan, ginagamit natin yung ating atay at ang ating kidney at sa mga panahon na ito, marami silang sinasalang dumi sa ating katawan at sa ating dugo. Mula sa ating tiyan o sa small intestines natin ay sumisipsip ang ating mga internal organs ng sustansya. At kung marumi ang ating tiyan, lahat ng dumi nito ay sasalain ito ng ating liver at kidney. Okay lang naman yon kasi yun naman ang kanilang trabaho talaga sa ating buhay. Magkagayon man, makatuwirang isipin na sa lahat ng mga bagay na kanilang sinala sa ating dugo, may panahon na sila naman ay nagdi-detoxify upang maitapon palabas ng ating katawan ang lahat ng duming ito na sinala mula sa ating atay. Ang kasunod na body organs natin na nagdi-detoxify ay ang ating gallbladder. Ito ay nagaganap sa eksaktong alauna ng madaling araw hanggang alas 3 ng madaling araw. Bakit kinakailangan na mag-detoxify din ang ating gallbladder? Hindi kakaila sa inyo, halos araw-araw sa ngayon may mga tao na tinatanggalan sila ng gallbladder. Nagkakaroon sila ng tinatawag natin na gallstones.
at napakalaking halaga ang kinakailangan nito. Sa mga panahon na ang ating gallbladder ay napuno na ng gallstones, makakaramdam tayo ng napakatinding sakit ng tiyan na kung saan ay hindi na natin maiiwasan na ipatanggal pa ito. Kaya upang maiwasan, ang ating mismong katawan ay dinisenyo upang linisin ang ating gallbladder. Pero ano ba muna ang functions ng gallbladder? Ang liver ay isang organs na kung saan ay masasabi nating partner ng ating gallbladder. Ang liver natin ay nagpo-produce ng substance na kung tawagin natin ay bile, na mas kilala natin sa tawag na apdo. Ito yung kulay berde na substansya na pinoproduce ng atay at itinatago niya ito doon sa gallbladder para sa future use. Sa mga panahon na kung saan tayo ay nagpa-party o kumakain tayo ng mga masebo o mamantikang pagkain, ang mga green substance na ito, na kung tawagin natin ay apdo, ang siyang tumutunaw o pinakakawalan ng gallbladder upang sumama doon sa pagkain na kinakain natin at tunawin ang lahat ng mga fatty deposits sa ating tiyan. Nang sa gayon, maiwasan na masira din ang ating atay. Ngayon, sa panahon na ito ay nagdi-detoxify ng 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, mahalaga na nangyayari ito sa panahon na tayo ay natutulog na din. Tulad din ng pangangailangan na kinakailangan tayo matulog na sa 10:00 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw upang ang ating liver o atay at kidney ay makapag-detoxify din naman. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang work schedule ng katawan para i-detoxify ang ating lungs o baga. Ito mga kaibigan ay nagaganap sa oras ng 3:00 ng umaga hanggang 5:00 ng madaling araw. Sa mga panahon na ito, magugulat kayo na kung bakit napakasarap ng pagtulog natin, bigla na lamang tayong gigisingin sa madaling araw upang umubo ng napakatindi. Ito po ay nangyayari kapag ang ating katawan o particular ang ating dugo ay pinamamahayan na ng napakaraming bakterya. Sa mga panahon na ito, ang mga bakterya na nasa baga natin ay sinisikap na ilabas ng ating baga sa pamamagitan ng detoxification process. Sa ganitong sistema, ang ating katawan ay nagpo-produce ng maraming mucus. Ito ang nagpapangyari na ang mucus na ito ay tumulong para ang mga bakterya sa ating dugo mula sa ating baga ay mailabas sa ating katawan. Kaya doon sa mga tao na kung saan ay merong maraming bakterya sa kanilang dugo, huwag po kayong magtanga mga kaibigan na kapag sa madaling araw ay gigisingin kayo ng pag-ubo upang mailabas ang mga dumi. Sa mga panahon na ito, hindi kinakailangan na uminom tayo ng gamot. Dahil kapag uminom tayo ng gamot upang pigilin yung ating pag-ubo, magpapangyari naman ito na balang araw, hindi na gagawin ng ating katawan ang pag-ubo na ito at magpapangyari naman na ang mga dumi sa ating baga na nakaimbak sa mahabang panahon ay hindi na mailabas ng ating katawan. Kapag ginawa natin ang ganitong bagay na pinipigil natin ang detoxification process ng ating baga, parang tinanggalan natin ng alarm ang isang bahay na kung saan kapag ito ay nasusunog na, walang alarma. Kaya respetuhin natin yung detoxification process ng ating baga. Nang sa gayon, hindi tayo matambakan ng dumi sa ating lungs at maging maganda at maayos ang ating paghinga habang tumatagal ang panahon. Ang susunod na bahagi ng ating katawan na kailangan natin bigyang pansin ay ang pagdi-detoxify ng ating colon o ng ating bituka. Alam nyo ba mga kaibigan kung gaano kahaba yung kabuuan ng ating bituka dito sa loob ng ating katawan? Ayon sa pagtansya, may ilan sa mga tao na ang kanilang small intestine ay merong haba na 25 feet. At ang natitirang large intestine, kung saan itinatapon ang dumi ng ating katawan, ay may haba na 5 feet. So sa kabuuan, meron itong humigit kumulang na mga 30 feet. Ngayon, sa pagkain natin, pagkatapos tunawin ng ating stomach ang lahat ng ating kinain, ito ay dadalhin niya sa ating small intestines. So magna-navigate ang pagkain natin sa humigit kumulang 25 feet na small intestine natin.
Dito ngayon mga kaibigan, nagaganap yung tinatawag na nutrients absorption. At ang lahat ng mga sustansya na kinain natin ay sinisipsip o ika nga inaabsorb ng ating katawan upang kumalat ito sa ating katawan. Ngayon, ang dumi o ika nga yung sapal mula doon sa pinagkunan natin ng sustansya ay magnanavigate naman doon sa bandang dulo ng bituka natin na kung saan tinatawag naman natin na large intestine. Dito naman ngayon napupunta ang lahat ng mga dumi na kinakailangan itapon sa ating katawan. Ngayon, kung may tatanong lang natin, ilang beses ba kailangan na magtapon ng dumi ang isang tao? Mahalagang tanong yan. Bueno, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, sinasabi nila na ang dapat na dami ng pagtatapon natin ng dumi sa katawan natin ay hindi bababa sa 2 o 3 beses. Yan ang tinatawag natin na normal bowel movement. Itinulad nila ito sa isang bata na pagkatapos dumede, ay agad-agad na nagtatapon ng dumi sa kanyang katawan. Kaya lang, dahil sa uri ng pagkain natin sa ngayon, nagpapangyari ito na kung saan ay maging mahirap at maging constipated yung ating tiyan. Ibig sabihin yan, tumatambak ang dumi sa ating tiyan. Itanong mo sa iyong sarili, gaano karaming dumi o gaano nakahaba yung panahon na nagtambak tayo ng dumi sa ating tiyan? Kung ang mga dumi na ito ay nag-o-overtime sa ating tiyan, mga kaibigan, ito ay nabubulok sa loob at tumitigas pa nga, na nagpapangyari na ang mga duming ito habang tumatagal ay nabubulok at siyang inaabsorb ng ating buong katawan. Ito ngayon ang nagpapangyari na tumigas ang ating mga ugat sa ating katawan at eventually nagiging cause ito ng iba't ibang mga sakit. Ngayon mga kaibigan, kailan ba o anong oras ba nagdi-detoxify yung ating colon? Ayon sa pag-aaral, ang work schedule ng ating colon para mag-detoxify ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Kaya sa panahon na ito, kapag tayo ay gumigising, pumupunta ka na ba sa CR? Dapat. Dahil sa panahon na ito ang work schedule ng katawan na magtapon ng dumi. At hindi natin ito nagagawa kapag tayo ay nagpuyat kagabi. Kasi maaaring sa panahon na ito, tayo pa rin ay natutulog pa. Yun ang nagpapangyari o isa sa mga salik kung bakit ang mga tao ay nakakapag-ipon ng maraming dumi sa kanilang tiyan. Bueno mga kaibigan, natapos natin pag-usapan ang work schedule ng detoxification period ng ating mga body organs. Pag-usapan naman natin sa ngayon ang detoxification period na kinakailangan para sa ating internal colon o yung ating bituka, ika nga. Kinakailangan na bigyan pansin natin ang pagpupuyat. Dahil kung hindi, ito magpapangyari gaya ng pinag-usapan natin na manghihina ang ilan sa mga pangunahing internal organs ng ating katawan na ginagamit natin para sa digestion. At ano ang mangyayari kapag palagi tayo nagpupuyat? Aakain tayo nito sa susunod na dahilan kung bakit nasisira ang mga internal organs natin. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag natin na auto-intoxication. Sa panahon ng self-poisoning or auto-intoxication, mahalaga na maintindihan natin o makita natin kung ano yung normal na hugis ng bituka ng ating katawan. Tingnan ninyo ang normal na hugis ng ating mga bituka. Nandyan ang iba't ibang bahagi nito tulad ng stomach. At yung kinain nating pagkain ay dadaan sa papuntang small intestine. Habang ito ay dumadaan sa small intestine, yung ating liver at gallbladder ay nagpo-produce ng bile para tunawin ang mga fatty deposits ng ating katawan, ng mga kinain natin. Ganon din naman yung nakikita ninyo na sa ilalim ng stomach, yan po ang ating pancreas. Ang pancreas naman ang responsable sa pagtunaw o paglalabas ng insulin upang sa gayon ay ma-digest natin ang mga glucose o asukal sa ating kinain. Ngayon, ano ang nangyayari? Bakit nasisira ang ating intestine o yung ating colon sa kabuuan? Ito mga kaibigan ay dahil sa maaaring hindi na tayo kumakain o hindi na nagiging regular ang pagkain na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Ano ang mga ito? Ito ang mga natural na pagkain na sadyang dinisenyo upang magbigay sa atin ng mga sustansya at gayon din naman mga enzymes at
fiber sa ating katawan. Ito ay walang iba kundi ang mga prutas na nakikita ninyo at mga gulay na kung saan marami sa mga ito ay hindi na kailangan pang lutuin upang sa gayon ay hindi mamatay ang mga enzymes na ito na ginagamit upang tunawin at i-break down ang lahat ng mga substance na kinakailangan upang maging sustansya ito na magiging kapakipakinabang sa ating katawan. Ang tanong ay, anong uri naman ng pagkain ang sumisira sa ating katawan kapag ito na lang ang regular na kinakain natin sa araw-araw? Ito yung mga pagkain na kung saan ay walang fiber, walang enzymes, at ito ang mga pagkain na kung saan ay napakahirap tunawin ng ating digestive system na kung saan nagpapangyari na ito ay magtagal o sinisira nito yung tinatawag na motility o sa madaling salita, yung hilab ng ating bituka. Kaya doon sa mga tao na constipated, malamang mahilig kayo kumain ng mga pagkain na ito. At yan ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kayo tuwing kayo ay pumupunta ng CR. And habang nagtatagal ang mga pagkain na ito sa ating bituka, mga kaibigan, tiyak na magkakaroon ng masamang epekto ito sa ating kalusugan. Kung titingnan ninyo ang mga slides ng iba't ibang bituka ng mga tao na kinunan sa x-ray, makikita ninyo na hindi na maganda ang kanilang forma. Ang ilan sa mga ito ay masasabi nating bumagsak na o ang terminolohiya na ginagamit dyan ay prolapsed colon. Kung mapapansin ninyo, ang ilang bahagi naman ito ay lumiit at nagpapangyari na kung saan ang mga dumi ay hindi makapag-navigate palabas ng ating katawan. Kung tawagin naman natin yan ay strictured or diverticulous colon. Kung mapapansin naman ninyo, ang ilang tao ay mayroong bituka na lumiit. Ito ang pangunahing epekto ng stress. Kung i-define natin ang stress sa bahaging ito, anong ibig sabihin? Ito ay nagpapangyari ng isa ay laging maaring magagalitin, laging nag-aalala. Kaya ano ang magiging epekto nito sa kanyang bituka? Kung mapapansin ninyo sa slide, ito yung nagiging itsura ng kanyang bituka. Lumiliit at nagpapangyari na kung saan nahihirapan tuloy ang dumi na mailabas o mai-navigate palabas. Ngayon, kung tatanungin namin kayo, gaano karaming dumi na ang maaaring di natin namamalayan ay naimbak na sa ating tiyan o sa ating mga colon. Dahil ayon sa isang kilalang doktor sa Amerika na si Dr. William Hunter, pinabanggit na the colon is the sewer system of the body. But with neglect and abuse, it becomes a cesspool of toxins that spills over into the body. Ngayon, paano ba natin nasasabing nagkakaroon tayo ng negligence at abuse sa ating katawan? Yun ay nangyayari kapag palagi na lamang tinapay, palagi na lamang mga starchy food o maharinang pagkain ang ating kinakain. Makikita ninyo ang itsura ng ating small intestine na kung saan ay meron kayong makikita na mga tila buhok ika nga. Kung tawagin natin ito ay microvilli. Ito mga microvilli na ito ay nagpapangyari na ma-absorb natin ang lahat ng sustansya na ating kinakain. Nakikita ninyo na ang mga microvilli na ito ay nakalubog na sa matagal nang nakaimbak na dumi. At napakarami ng bakterya. Kung mapapansin ninyo, ang mga bakterya mismo ay kinakain na ang mga microvilli ng ating intestine. Kaya ano ang nangyayari kapag nasira na o tumigas na ang mga duming ito sa gilid o nasa lining ng ating bituka? Ibig sabihin nito, hindi na natin ma-absorb ang mga sustansya ng ating kinakain at kapag umiinom tayo ng mga gamot o mga food supplements, ito din ang magpapangyari na kung saan hindi umiepekto sa atin ang lahat ng mga gamot na ito. Minsan may mga ilang tao na dumudumi ng after 3 days na, ang iba ay 1 week. Mga kaibigan, ito ay hindi maganda. Magpapangyari ito na tiyak ang mga duming ito ay kakalat sa ating katawan. At kung titingnan ninyo, ito ay magbabara sa mga ugat ng ating katawan. Tatawid ito sa buto ng ating sa likod o yung ating spine area. At mula roon, kakalat ito pataas, papunta sa ating ulo, papasok sa ating puso, papasok sa ating baga. At yung iba naman ay nasa mababang bahagi ng ating katawan. Kaya kung tatanungin kayo, sa mga panahon na ito na ang ating katawan